Welcome back! Ito naman, basic candlestick pattern. So alam nyo, maraming traders ang naghahanap ng magic indicators, ng buy and sell, etc. But those things does not exist. And the most important thing for you to do is to know how to actually read the candles from top to bottoms. You know, most accurate way on how to trade. No? Wag alisin nyo na po yung mga indicator because for me, after trading for almost 5 years, price action and naked chart is always the best thing. The more indicators that you actually add on your chart, the more complicated trading becomes. So, keep it simple, okay? So, pasok po tayo. What is a Japanese candlestick? So, 1990 pa pala to, no? By a broker called Steve Nison. So, tingnan natin. So, makikita natin dyan sa picture, merong green and red candle. Okay? So, ibig sabihin lang yan, okay, this happens nga pala on every time frame. 1 minute to the monthly. Okay? So, tingnan natin yung green candle. So, kung makikita nyo, pag ang bullish candle, ang open niya laging nasa baba. And then, yung close, ibig sabihin, dun po nag-close yung price. So, for example, this is a 1-hour time frame. Nagsimula po yung candle ng 4 o'clock. So, nag-open po yung price doon po sa baba nung green candle, doon nag-open. Okay? And then nag-close doon sa taas. Okay? Ibig sabihin, yung mga bulls, na-push niya yung price from the bottom to the top. Okay? Yung high naman, during that 1 hour. So, example natin dito, 1-hour time frame. Okay? During that 1 hour, napaabot actually ng mga bulls yung price to that very high. Okay? And then yung low naman, doon naman napaabot ng mga sellers yung price. So, ibig sabihin, nag-tug of war din po yung buyers and sellers during that chosen time frame. Pero after 1 hour, sa example natin na 1 hour, nanalo pa rin po yung mga bulls pushing the price up. Okay, so ibig sabihin, nagtatag of war po yan. Makikita nyo, gumagalaw at gumagalaw. Ano? So, yung open, pag bullish, lagi nag-start sa baba. And then, yung ending noon, yung close, nasa taas. Okay? Baliktad naman po sa bearish candle. Sa bearish candle naman, ang open nun is nasa taas at napunta sa baba yung close. So, ibig sabihin, na-push down po ng mga bears yung price. Okay, bumagsak po yung price. Whatever. So, 1 hour time frame tayo. So, yung high, ibig sabihin, during this 1 hour, actually, lumalaban po yung mga bulls. Okay, pinpoint nila dun sa taas, sa high. But, the bears, pumasok and binagsak yung price dun sa low and then nag-close siya above nung low. So, dun sa closing price. Okay? Malinaw po ba? Okay, so, paano ba natin babasahin yung Japanese candlestick? So, ganun lang, bahala na kayo kung anong kulay yung gamitin nyo. But, eto yung magiging parang core ng trading nyo na how to read the candlestick. Doon sa advanced course natin, ituturo ko sa inyo yung mga volume and mga wick fill and exhaustion. Okay? Pero dito muna sa basic, aralin muna natin paano basahin yung mga Japanese candlestick. Okay? So, ito, single candlestick pattern, spinning top. So, kung ihimay natin, i-analyze natin, regardless kung bullish siya or bearish, no? Halos nag-tug of war lang yung bears and bull at halos hindi gumalaw yung price. So, during the 1 hour time period, halos walang nangyari. Kumbaga na ganun lang nila. So this does not give a lot of information. So parang ano lang siya, parang ganun lang, 'di ba? Okay, so Marubozu naman, ito yung tinatawag natin kumbaga bullish talaga, no? Lalo na kung bullish yung candle, imagine niyo no, nag-open yung price dun sa baba, nag-end doon sa taas ng walang wick. So isipin niyo, teka, asan yung mga sellers? So kung 1 hour to, ibig sabihin pala, during the 1 hour, na-overwhelm ng mga buyers yung bears. So, na-push talaga ng bulls yung price. So, this is a good indication na pataas pa yung price. Okay? So, ganun din naman, pag bearish to, nagsisimula sa taas and nag-end sa baba, ibig sabihin, sobrang bearish. Ibig sabihin, huwag kayong ito, pag nakita nyo to at nag-sell kayo, there's a high probability that the price will go up even more. Kasi kung i-analyze natin, teka, nag-open sa baba, nag-end sa taas, tapos wala man lang low. Asan yung mga sellers, di ba? Okay. So, doji naman, ito pong mga doji guys, this is a lack of volume. Ibig sabihin, halos walang nangyari.
'Diba? So kung parang ito yung mga candlestick na ibig sabihin, don't trade this. Okay? Unless matagal ka na sa trading at kaya mo nang mag-advanced technical analysis, though this give a bit of information sa aming mga advanced trader, pero sa mga baguhan, this is just a sign of, like an indecision ng market. And the best thing to do is wait for the next hour candle to form. Okay, so ayan yung mga doji natin, long-legged doji, gravestone, dragonfly, and 4-price doji. So, halos walang nangyari sa price. Okay? So, hammer, if the market forms a hammer after an extended move down, so makikita nyo yung hammer na yan. Regardless kung bullish to or bearish, makikita natin na yung pressure from up, tinulak niya yung price pataas. Pero nagkulang pa rin yung volume. So the best thing to do here is wait for the next hour candle and then decide kung iti-trade mo. Okay, so ito yung hammer natin. And meron naman tayong inverted hammer. So ito naman, mapa-bullish or bearish to. For me, this is a sign of bearish move, no? Kasi pinupush ng sellers yung price pababa. Okay, so meron tayong hammer, inverted hammer. Marami pong candlestick na makikita nyo sa market, but dito muna po tayo sa pinaka-basic kasi baka malito po kayo. Etong hanging man, okay? Hanging man looks identical to a hammer, the only difference being where it crops up. Okay, makikita natin, dito sa example natin, bearish candle siya, pinush ng bulls yung price, pero yung next candle, bearish pa rin. So, ibig sabihin, there's a high probability that the price will go down kasi nagkulang na yung mga buyers. Kasi dapat, kung malakas yung mga buyers during that time, dapat nag-end up pa rin yan as bullish. Okay? And shooting star. Para sa akin, ang shooting star, bearish candle to. Okay? It's a bearish sign. Whether it's a bullish candle or bearish candle, pero ganito yung itsura. Ganun pala. Kung ganito yung itsura, there's a high probability, lalo na sa higher time frame, na ang susunod na mga candles nito is pababa. Okay? So, didiscuss natin yan sa advanced course. So, double candlestick pattern. So, makikita natin to madalas. Ito naman, engulfing candle. Ito yung lagi kong tinitignan sa chart kung meron na ba tayong engulfing. Okay? Ibig sabihin lang nito na engulf, na overpower. Dun sa first image natin, nakikita natin dyan, na yung bullish candle, mas malaki yung body kesa sa bearish candle, ibig sabihin na engulf niya. No, yung previous price action, there's a high probability the price will go up. Ganon din naman po sa bearish. So kung makikita natin sa second example sa baba, yung bearish candle, na-engulf niya yung previous bullish candle. Mas malaki siya. So the bigger, the better. Okay? Kasi kung isipin nyo, kung malakas pa yung buyers, dapat hindi nag-appear yan. So, this works well sa mga higher time frame. 30 minutes, 1 hour, 4 hour. Okay? And, of course, eto naman, kung naghahanap po kayo ng reversal at naghahanap kayo ng buying, eto naman po, the 3 white soldier pattern. So, kung makikita nyo, after nung mga bearish candle, no? After ng mga bearish candle dyan, pumasok yung 3 white soldiers. 3 bullish candle lang nag-form. So kung tigwa 1 hour po ito, ibig sabihin for the past 3 hours nananalo yung mga bulls. Ibig sabihin, you should be looking for a buy. Especially if you are on an uptrend. Nalinaw? Okay. So 3 black cross naman, kabaliktaran ko kanina, no? Ibig sabihin, kung 1 hour time frame po ito after nung bullish move, meron 3 candle na nag-form na bearish. And there's a higher probability that the price will go down. Especially kung ito ay nasa downtrend, this is a good indication that the downtrend will continue for the price to go lower. Okay? So, yun lang yung pinaka-basic natin candlestick pattern. And dun sa advanced course natin at sa mga quiz natin, magte-take tayo ng mga quiz para tingnan natin kung gaano na kaalam nyo sa candlestick pattern. So, para sa mga baguhan po dyan, wag na po kayo mag-rely sa mga indicators na nakikita nyo sa YouTube, sa Twitter, sa TikTok, at sa social media, kasi ang pinaka-importante lang po sa trading is for you to know how to interpret every candle on a trend. So, congratulations! Natapos nyo na po yung basic candlestick patterns.